Praise the Lord! Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. I would like to share with you about living victoriously. From book of Romans chapter 8 verse 35 to 39 and at the same time Revelations chapter 3 verse 21. Basahin po natin sa Magandang Balita Biblia, verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Basahin po natin yung key verse po natin sa verse 37 ng New Living Translation. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Sa The Living Bible po, but despite all this, overwhelming victory is ours through Christ who loved us enough to die for us. Revelation chapter 3 verse 21, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day. We thank you for your love endures forever. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Hallelujah. This is the day you have made. We will rejoice and be glad in it. We worship you, and in spirit and in truth. O Lord, I acknowledge your holy presence as I bring your words today to this online channel. May your words bring blessing, encouragement, faith to move mountains in life, and empowerment. Buksan mo ang mga isipan at puso ng bawat viewers upang ma-discern nila ang nais mong ipahayag sa kanila. Bigyan mo sila ng pusong natuturuan at handang magpatama at magpasakop sa iyong banal na salita. Anoint us, Father, to hear your words and obey it. We praise you for making us victorious. This I pray in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, our identity is victorious. We are born to win. As born-again Christians, believers of Christ, victorious in Christ is your identity. Our identity. Amen? Hallelujah. It is the sacrifice of Jesus Christ who died on the cross. The power of the gospel and in the work of the Holy Spirit for us to be victorious. Okay? Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa verse 35 sabi, who can separate us from the love of God? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Verse 37, our key verse, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Praise the Lord. To be victorious, tatlong bagay ang kailangan mong mapagtagumpayan, kapatid, bilang born-again believers araw-araw.
Revelation chapter 3 verse 21, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Una na kailangan natin mapagtagumpayan, kailangan natin mapagtagumpayan ang sanlibutan. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung wala tayong pananampalataya, hindi natin mapagtagumpayan ang sanlibutan ito, ang mundong ito. Okay? Sapagkat pasama ng pasama po. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, be the salt and light of this world. John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung ikaw, kapatid, ay nasa Panginoon, okay, at ayon sa iyong pananampalataya, kailangan mo din mapagtagumpayan ang sanlibutan, kagaya ni Kristo. Hindi niya sinabi na dapat mong daigin ang mundo. Daig na niya ang mundo para lamang sa mga mahihina na hindi sapat na matalino o malakas para gawin ito sa kanilang sarili. Ang kapangyarihan natin ay ang Diyos. Pangalawa, kailangan natin mapagtagumpayan ang laman. You should overcome the flesh, kapatid. Galatians chapter 5 verse 24 and 25, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Sabi sa Tagalog, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Sinabi din po ng Romans chapter 8 verse 12 and 13. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Paano mapapagtagumpayan ang mga pagnanasa ng laman? Roma 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pangatlo, kailangan natin mapagtagumpayan ang dyablo, the devil. Sa ating pakikidigma sa pakanan ng dyablo, kailangan nating isuot ang baluti na kaloob ng Diyos, yung full armor of God. Ephesians chapter 6 verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ang verse na ito ay binibigyan din ang kahalagaan ng spiritual preparation for overcoming the devil. Okay? Ang full armor of God ay binubuo ng katotohanan, katwiran, ang ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, at ang salita ng Diyos, the sword of the Spirit. Kung paano ang mga sundalo ay naghahanda para sa labanan, tayong mga pinili at tinawag ng Diyos, dapat din tayong magkaroon ng mga kagamitang spiritual na ito. At dapat na ma-educate tayo, ma-train tayo, at ma-equip tayo. Aman po ba? Hallelujah. Kaya sa anumang laban natin, sa anumang pakanan ng dyablo, isuot natin ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos. Tama po ba? 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kapatid, ang kaaway, nagdo-double time po siya. Kaya ikaw bilang mananampalataya, magbantay ka, kapatid.
James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Sa pang-araw-araw na buhay, naunawaan natin na ang katotohanan ay marami tayong karanasan o nararanasang panggigipit. The devil comes to steal, kill, and destroy. Pero pumarito ang Panginoon para bigyan kanya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Hallelujah! Tulad ni Pablo, pagpapatunay na siya'y hinagupit, kinalagkad, binugbog, nasira ang barkong sinasakyan, nakagat ng ahas, o ano pang kanya naranasan. Being victorious Christian ay hindi nangangahulugan ng isang buhay na malusog, masagana at masaya. Ang katotohanan, mga kapatid, ay may pakikibaka tayo. May pakikipagdigma tayo. Sa mundo, sa ating sarili, sa dyablo. But the good news is that we can live victoriously. At ngayon, sasagutin natin ang tanong na how to live victoriously. Una, be in Christ. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa usapang pag-ibig sa nagliligawan or mag-girlfriend, mag-boyfriend, kung alam mo at sigurado kang mahal na mahal ka niya at ramdam mong hindi ka niya pababayaan, di po ba sasagutin mo siya at mananatili ka sa kanya? Same with our God. He promised unto us that He will never leave us nor forsake us because He loves you, kapatid. Romans 8:35, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Hindi, sabi ni Apostol Pablo. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, no matter how broken you are, no matter what you've done, just keep in your mind that Jesus really, really love you. Amen? God will never ever change. He is a faithful God. His love endures forever. Hallelujah. Verse 37, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sigurado, kapatid, ang pagtatagumpay natin. Kaya, manatili ka kay Kristo. Don't give up. Huwag kang mag-backslide. The victorious Christian makes spiritual progress. Okay? Walang shortcutan, kapatid. Isang pagkakamali na isipin na ang matagumpay na Kristiyano ay hindi nag-struggle sa kasalanan. Okay? Wala nang hihigit pa sa katotohanan, kapatid. In fact, malamang na mas totoo na ang matagumpay na Kristiyano ay higit na nakikipaglaban sa kasalanan kaysa sinuman. Tandaan mo ito, kapatid. Habang lumalapit ka kay Jesus, makikita mo kung gaano kalayo ang dapat mong lakaran sa iyong kaalaman tungkol sa Kanya at sa iyong paghahangad ng kabanalan. Victory is staying in the fight diligently and continuing to move forward in our relationship with Jesus. Ang tagumpay ay ang pananatili sa pakikipaglaban ng masigasig at patuloy na sumusulong sa ating relasyon kay Jesus. John chapter 15 verse 5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kapatid, ano man ang mangyari, He will fight for you. If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. Sagot ka lagi ng Panginoon. Hallelujah. Being in Christ is a great decision because His love
is everlasting. Okay? Amen? He is our Emmanuel. God is with us. Hallelujah. Second, how to live in victory. Be determined. Victorious Christian never gives up. Determinado at nagtyatsyaga. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Hindi, sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sinasabi din ni Pablo, Philippians chapter 3, verse 13 to 14, sinisikap kong makamtan ang hinaharap. Bakit? Dahil nandoon ang gantimpala. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng malalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Determinado pero may disiplina. May patotoo at may magandang halimbawa. Ito maaari ang description ni Paul about victorious Christian. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Just keep going, kapatid. Focus your eyes on Jesus because He is the author and finisher of our faith. The victorious Christian, in other words, is the Christian who finishes the race. Okay? Ang matagumpay na Kristiyano ay ang Kristiyanong nagpapatuloy hanggang wakas. Amen? Marami mang sagabal, marami mang hadlang, marami mang balakid, tuloy lang, kapatid, ang pagtakbo. Huwag susuko at iiwanan ang pagtakbo. Be determined. There is victory. Hallelujah. What does the victorious Christian life really look like? Ano ba talaga ang hitsura ng matagumpay na buhay Kristiyano? Huwag paniwalaan ang kasinungalingan na nagsasabing ang mga Kristiyanong nabubuhay sa tagumpay ay hindi kailanman nakakaranas ng sakit, kahirapan o pagdurusa. O hindi sila kailanman nakikipaglaban sa kasalanan. Kasinungalingan po yan, kapatid. Hindi po ito totoo. Victory in Jesus is not equivalent to an exemption from trouble, obstacles. Hindi rin ibig sabihin na nagmumukha kang champion sa mata ng mundo. Sa halip, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay may kaakibat na espiritual na pag-unlahan. Tapat na sumusunod sa mga instruksyon at determinado na pinalalakas ng tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hallelujah. How to live in victory? Yes, mahalaga ang pananatili kay Kristo, ang pagiging determinado, and thirdly, we need to be faithful to God by remembering Him. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Being faithful to God is putting your faith into action.
Ang pagiging tapat sa Diyos ay nagpapaunlad ng iyong pananampalataya at nagbubunga ito. Alam po ninyo, hindi natin kayang tumbasan ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi rin nagbabago ang kanyang katapatan. Ang ating pagtatapat, pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay nabibigyan po natin siya ng kaluguran. Napakasarap siguro pakinggan na mula sa bibig ng Diyos sasabihin sa iyo, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, be faithful for it. Okay? Be of good steward. There is reward of being faithful to God, kapatid. It secures God's blessings. Hallelujah. Kagaya po ni Joseph, na natili siyang faithful sa Panginoon. Okay? Hinulog siya ng balon ng kanyang mga kapatid at ipinagbenta. Naging alipin, tinukso. Okay? Pinagbentangan ng rape sa asawa ng kanyang boss. At siya ay kinulong. Okay? Dahil sa siya ay faithful, sinasamahan siya ng Diyos. Hanggang naging gobernador sa Egypt. And being faithful to God, it secures eternal rewards. Enoch walked faithfully with God. Pagkatapos, nawala siya sapagkat siya ay kinuha na ng Diyos. Tandaan natin, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay nailalarawan o pagpapakita sa pamamagitan ng katapatan. Hindi lang ito pang araw-araw, kundi until death, matagpuan tayo ng Diyos na laging nagtatapat sa Kanya. Amen po ba? Faithfulness is a host of regular everyday things. The victorious Christian is a faithful husband, a faithful wife, a faithful father, mother, a faithful employee, a faithful church members, a faithful politicians, a faithful servants of God. Ang pamumuhay sa tagumpay, kapatid, ay nangangahulugan ng pamumuhay na may kagalakan sa mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Gaano man ito kalaki o kaliit sa isang naibigay na sandali, be faithful. Kahit na minsan hindi tayo faithful o hindi tayo faithful, but God is still faithful. Amen? That's why be faithful in a faithless world. Ang katapatan ay pagiging loyal, matatag, steadfast, at maaasahan, kapatid. Bilang pagwawakas, pwede po ba natin i-declare ngayon or comment down below, I am overcomer in Jesus' name. I am blessed in Jesus' name. I am strong in Jesus' name. I am healed in Jesus' name. I am victorious in Jesus' name. Living victoriously characterized by dedication, determination, obedient, self-discipline, committed, and faithfulness. Fight the good fight of faith, kapatid. Trust God to fulfill His promises in your life, in your family. Amen? By faith, live in victory. Amen? Hallelujah. Glory to God. Bago po tayo manalangin, kung kayo po ay may urgent prayer request, pwede po kayo mag-comment sa baba. Let us pray. Heavenly Father, we praise and adore you for giving us the victory through our Lord Jesus Christ. Kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ang tagumpay ng Kalbaryo ay available para sa amin. Hallelujah. Father, ikaw ang aming tagumpay. Cliniclaim namin ito ngayon sa bawat area ng aming buhay. Kami ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon, at inilalagay ang kumpiyansa sa iyo. O Diyos, hindi namin kayang magtagumpay, for apart from you, we can do nothing. We cannot defeat the enemies or sins. We cannot live a perfect life. Ito ang dahilan kung bakit nagawa mo na ito para sa amin, Panginoon. I pray na kami ay masakop araw-araw ng espiritual na baluti na kaloob ng Diyos na iyong inilaan para sa inyong mga anak, knowing that we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual rulers and forces of evil. Strengthen us, O Lord, anoint us, and empower us
upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng pakana ng dyablo. Help us, Father, na mapanatili ang aming pagtitiwala sa iyo at protektahan ang aming puso at isipan sa pamamagitan ng kaligtasan na mayroon kami kay Kristo. Father, I pray sa lahat ng nanonood ngayon, anumang sitwasyon ang kanilang mga pinagdadaanan, kinakaharap, malayang-malaya po kayong kumilos sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. We praise you for the guaranteed victory through Jesus we have right now. Thank you, Holy Spirit, for being in our life and for helping us to live in victory. This I pray, in God's people say, Amen.